Direktor, dito muna tayo tungkol po dito sa report na itatap nyo raw po, na itap na ba ang Interpol para habulin itong mga fake news peddlers na nasa ibang bansa. So, Bakit Interpol, sir? yes po. Yes, pagka nakapag-case build-up kami, nakapag-file ng kaso dito at may warrant na lumabas, whatever, ayun po, itatap po namin sila. Ganun po yun. Okay, so ito po'y kumpirmado na. Ilang individuals po ba yung tinitignan natin? Ano, kung makakapagbigay lang po kayo ng overview kung gaano po karami o kalawak ito pong planong habulin ng NBI? Local and abroad, hindi po bababa sa 20 ang aming minamanmanan. Mhm. At noon pa po namin sila minomonitor yung mga releases nila, yung mga ano nila, minomonitor po namin at kino-compile po namin. Nakakompile po sa amin yun. Ngayon po, ngayong present situation ay masyado po yatang lumalala. Kaya kami ay nabagabag na at masyado nang naguguluhan ng ating mamamayan. Pero, Director, can you explain po to us, is that possible na nasa ibang bansa? Wala po tayong jurisdiction sa ibang bansa. Through the Interpol po, pwede po ba yun? Na, kumbaga, mapapanagot ito po mga nagpapakalat ng maling impormasyon? Hindi po. Tama po kayo. Yan po ang dilema natin. Katulad for example, ang libel po ay hindi criminal case sa United States. Pero dito po sa atin, criminal case po yan, libel. All right. Habang hindi criminal case doon, dito naman sa atin ay criminal case. Kaya paano tayong iintindihin ng ibang bansa na hindi naman sa kanila krimen yun? Kaya yan po ang isang dilema namin. So we're looking into other cases na, for example, kung pumasok na po siya sa inciting to sedition, o that is a law, a crime sa United States, crime dito, yun po, ang tinitignan po naming anggulo. Tulad po ng tax evasion. Remember po, at alam naman nating lahat, depende po sa viewers, sa vlogger, ay nakakatanggap sila ng compensation. Titignan po namin yung anggulo na tax evasion. Nagbabayad ba sila ng tax dito? Na-view dito sa atin yung i-check po natin yan sa Facebook, for example. Ganun po yun. Opo. Director, sabi niyo, you will be tapping Interpol. Ito po ba anytime soon? Will it be this month or next month? Gaano po kabilis yung magiging aksyon ng NBI dito dun sa mga fake news peddlers na nasa labas po ng bansa? Sa ngayon po ay nagke-case build up kami na pinag-aaralan naming mabuti yung mga pahayag, yung mga sinasabi nila. But then, alam niyo po, bilang ako'y dating hukom, ay binabalanse po namin. Guided po ang aking mga agents sa karapatan ng ating mga mamamayan, ng sino man tao, sa freedom of speech, freedom of expression. Binabalanse po namin yan. Hindi po lahat ng salita, komento, at saka isa pang tinitignan namin, ang mga government officials ay hindi dapat onion skin, no? Yun po, lahat po yan ay binabalanse po namin lahat. Kaya hindi po kami tira na lang ng tira na nasaktan lang kami o meron lang sinabi against the government. Hindi po yun. May kalayaan pong magkomento ang ating mga mamamahayag, ang ating mga vloggers.